Eto ang tita niyong may asim pa! So, eto na nga. Episode 9! Ay, naku! Konting kembot na lang, matatapos na tayo. Ay, syempre, malapit na tayong mag-coronation. Baka sakasakaling kumasya yung corona sa ulo ko. So, nagpagupit tayo ngayon, ano? Mini-challenge, isa sa mga pinaka-core memories ko ngayon. Ano? Ang mini-challenge kasi na inassign sa amin this episode was the Queen's Council. Pinabalik ni Mama Pao ang lahat ng queens na napatalsik namin the past episodes. Oh my God! Sabi ko sa inyo eh. Nakita ko itong mga higanting bakla na to na all made up at saka sobrang diamorosa at mga nakataas ang kilay. Ay naku, babalik sila. Uungkatin nila yung mga pinagagagawa namin. At syempre, mga masasama ang loob nitong mga to dahil ang gaganda namin. Tapos parang ang tataas na ng posisyon namin ngayon, top 5. Diba? Kami ang top, sila mga bottom. Diba? So, parang ano kayang uungkatin nila sa amin? Kasi nakakatakot siya. Kasi nga, hindi ko alam kung ano yung nahanap nila or kung ano yung hinahanap nila. Tita baby! Tatas-tas sila ng kilay ng ganyan. Tigilan niyo ako. Ha? Alam ko kung sinong maldita sa inyo at alam kung sinong hindi. Hindi niyo ako kaya malditahan. Tapos biglang tahimik, wala silang masabi. Sa loob ko, wala kayong mahanap, no? Kahit nga out of drug picture ko, hindi nyo makita eh. Kung di pa ako nagtanggal ng makeup dito, hindi nyo ako makikilala sa totoong buhay eh. Sa tingin mo ba magiging successful ka pa rin kahit hindi ka nanalo ng Rue Badge or hindi ka makapasok ng top 4? Parang they just started asking me things. Parang gusto lang nilang malaman, naging curious na lang sila. What inspired you na pumasok sa drag? Ganyan. Parang, di ba marami kang failures? Eh ngayon, how do you feel na nandito ka sa drag? Parang ganun yung mga question nila. Parang, interview ba to? Parang ganun. Tapos, Not a lot of you know, but I'm actually a life coach. banggit ko na I really am a life coach outside of drag. That was my corporate, a large chunk of my corporate life. Ito ba yung challenge, Mama Pao? Ha? Nabigyan ko kayo ng payo lahat? Kasi yun ang sinabi ni Mama Pao, life coach ka? Challenge ako? Life coach ka pala? Sabi niya gano'n. Payuhan mo nga silang lahat. Ay, bakla, pinayuhan ko talaga sila lahat na hold up ako dun eh. Kasi parang, mami, nag-iiyakan na kami. I want what I'm feeling right now to be felt by younger people at an early age. The empowerment, the happiness, the joy, the success, their corner of the sky that they've been looking for. Siguro ang takeaway ko lang is, now that I'm on top 5, wala silang nakitang pinagpakitaan ko sila ng masamang ugali or wala silang nakitang something that they can shade on me. Ang na-realize ko lang parang pwede ka palang maging ahead in life nang hindi ka tumatapak sa paa ng ibang tao or nananapak sa iba. Pwede pala yun. I just think that there are things that are wrong and then there are things that are right. You can do the wrong things and get ahead. At kitang-kita natin yan. Maraming ganon. Diba? Manood ka ng news. Diba? And there are things that are just right and not necessarily will make you win. Pero with my run in Drag Race, I feel like hindi ako nag-cheat. Ginagawa ko lang kailangan kong gawin. Without hurting other people's feelings, without hurting other people's strategy. Wala akong sinabotahe, walang ganun. You don't need to be a bad person or a conniving, scheming person to get ahead. Ayun, I think there is hope for people who are good. I believe in kindness. Because I am here because of the kindness of people. So parang because of the generosity, the kindness, the love, the authentic support, kaya ako nandito sa top 5. Kaya ako nandito sa Drag Race. Kaya ako pinaglalaban yung pangarap ko because I can see people who are still kind.
And if I get the crown or if I move on to the next episode, mag-top 4 ako, di ba? Parang patunay na yun na we can be kind to each other and still yet be successful. I have made my decision. Tita baby. Shantae, you stay. Congratulations. You are the 4th finalist to the grand finale next.